So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, another phone comparison naman natin gagawin. This time is iPhone 13 versus the iPhone 12 Pro year-end 2024 review natin. Ano ba ang magandang i-purchase ngayong holiday season, lalo na malapit na magpasko? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, another phone review na naman or phone comparison na ating gagawin bago magpasko at lalo na magwi-weekend para naman meron kayong idea ano ang perfect bilhin sa Green Hills or mga pre-love. So unang-una, bago tayo mag-start, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop parate, si Ate Mayet or si Diwata ng CMB Gadgets. At of course, ang stall nila ngayong December is stall XA07. Meron din silang permanent shop, ang Kenya Telecom, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So, yung kanilang Facebook page, sa description box, pwede nyo silang i-PM. Kung meron kayong mga inquiries about sa mga iPhone, sabihin nyo lang, napanood nyo parati kay J-Vlog. J-Vlog yung sabihin nyo, automatic yan, bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng shop na yan. So, okay. Marami ako kasi parati ako nasa Green Hills eh. Meron ako napapansin na may naguguluhan kung ano ba ang perfect talagang i-purchase na iPhone ngayong holiday season. Marami nagtatanong din sa akin, Lods, ano ba magandang bilhin sa ganitong budget? Magaganito na ba ako or magaganito na? Ano ba? Marami naguguluhan. Kaya gumagawa ako ng mga reviews, every single iPhones, phone comparison sa mga iPhones para meron kayong guide kung ano ba ang magandang bilhin. So, ang topic nga natin is the iPhone 13 at the iPhone 12 Pro. Mga mabebentang iPhones sa Green Hills dahil nasa 20 plus-ish na lang yung mga presyo niyan. At yun nga, mas mura po or mas affordable lang ng konti ang iPhone 12 Pro versus compare sa iPhone 13. Presyo, iPhone 12 Pro, 128GB, makukuha kayo ng 21 to 22,000 pesos, depende po sa offer. 256 is 23 to 24,000 pesos. iPhone 13 kasi mga J-Vlog mura na rin. Makakuha na kayo niyan ng range ng 128 sa 22,000 pesos to 24,000 pesos. Yung 256, 25 to 27,000 pesos. So kung makikita nyo, malapit na mag-below 20k ang iPhone 13. Mali mo sa 2025, ganyan na lang presyo niya. Pero ngayong holiday season ng ating focus. Ang 12 Pro kasi is the 2020 model, 13 is the 2021 model. So mas advanced when it comes to generation, of course, ang iPhone 13. At ano ba ang kanilang difference? So, unang-una, sa chipset. So, si iPhone 12 Pro ay powered ng Apple A14 Bionic chip compare sa iPhone 13 na powered ng Apple A15 Bionic chip. Again, this year, 2024 going 2025, both chipset ay malalakas pa yan. Pareho ko na nagamit yan in gaming, performance, lahat nagamit ko na yung mga series ng iPhones. Kaya for sure, itong dalawang smartphone na to, mabilis pa to. Pero syempre, when it comes sa chipset, mas advantage yan ng iPhone 13 dahil syempre, na siya, Apple A15 Bionic chip. Mas matagal siyang masosupport ng OS update at mas snappier yung chipset niya. Sa camera, medyo 50-50 tayo. Kasi dito sa iPhone 13, nagkaroon ng bagong feature na very useful to be honest when making contents. Yung cinematic mode. Marami talaga may gusto ng cinematic mode. Isa na ako dyan. Nakikita nyo minsan yung vlog ko na super duper background blur na dami nakaka-appreciate ng ganyan. Cinematic lang po yan ng iPhone. Pero ngayon hindi ako ng cinematic kasi matagal ang rendering. Ayun lang na, matagal minsan ng rendering pero syempre worth it naman yung ibibigay na quality, of course, ng cinematic mode. So iPhone 13, a huge advantage niya is the cinematic mode. Pero si 12 Pro, may advantage din yan. Unang-una, triple rear camera system ng 12 Pro with LiDAR scanner na I know hindi naman karamihan sa atin dito sa Philippines hindi ginagamit ang LiDAR. Usually sa ibang mga bansa ginagamit yung LiDAR kasi for 3D scanning yan. Pero syempre feature yan, advantage yan. So 50, meron tayo advantage sa 13, may advantage tayo sa 12 Pro. For me, kung i-compare ko sila, kung ano ba mas advantage, to be honest mga J-Vlog, I'll go for the iPhone 13. Dahil sa cinematic. Kasi iba, hindi naman masyadong gumagamit ng telephoto. Pero very useful ang telephoto, lalo na pag nasa concert kayo, yung mga ganyang way, very useful ang telephoto.
Pero for me, depende na lang talaga sa ginagamit nyo yung camera. Ako kasi hindi ko gaano ginagamit yung telephoto. Mas ginagamit ko yung cinematic. Kasi sa ano natin, sa vlog natin. Kaya I'll prefer the cinematic mode. Again, may iba-iba tayo ng preference. May mag-prefer sa telephoto compare sa cinematic. Comment nyo yan sa comment section box kung ano ba mas prefer nyo, cinematic or the telephoto lens. For me, I'll go for the cinematic mode. Next na isang advantage nila, I know hindi to feature. Pero ano to parang tawag dito, mapapansin nyo yung difference. Yung notch display. Yung notch display kasi sa 13, mas smaller siya compare sa 12 Pro. So yun, mas maliit lang yung notch ng iPhone 13. Next, sa battery. Mas malaki yung battery ng iPhone 13, 3,200 plus mAh compare sa iPhone 12 Pro na 2,900 plus mAh. So yun, when it comes sa battery, I'll go for the iPhone 13 din. Next, mga ka-J-Vlog, sa design and aesthetics or the form factor, I'll go hands down sa 12 Pro. Kasi syempre ang 12 Pro ay merong stainless steel design compare sa iPhone 13 na aluminum body. Mas maganda for me talaga ang form factor na mas premium. Ito nga, stainless. So, mas okay siya for me. Mas maganda overall yung form factor, mas premium ang ma-offer ng iPhone 12 Pro. At panigurado, syempre, pag nakikita ang triple rear camera system, ay wow, naka-Pro. Mga ganyan. Syempre, when it comes to aesthetics, I'll go for the iPhone 12 Pro. When it comes sa display, same na same lang naman sila. 6.1 inches Super Retina XDR OLED display. Kaya when it comes sa ganyang aspect, wala naman pong problema kung ano man ang pipili nyo sa dalawang smartphone nyo when it comes sa display. Parehong maganda. Kumbaga mga J-Vlog. So yun mga J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang bibiling ko ngayong Pasko? Mag-iPhone 13 ba ako or mag-iPhone 12 Pro? Kasi napakaliit lang ng price difference. Kung ako ang papipiliin, mga J-Vlog, syempre, hands down, I'll go for the iPhone 13. Kasi unang-una dyan, yung battery mas mataas, chipset mas advanced, merong magandang feature which is cinematic, smaller notch, although aluminum siya, I know, kasi yun yung sa mga base model, pero iba kasi hindi naman yan yung main na focus, yung features or yung laman mismo ng smartphone. So when it comes sa ating phone comparison, yes, 12 Pro is a pro smartphone or a pro iPhone, pero dito kasi sa base model ngayon ng 13, nagkaroon kasi ng mga bagong features na maganda na madadalawang isip kayo kung ano talaga ang bibili nyo. Again, tulad ng sinabi ko sa earlier part ng ating video, nagdedepende sa inyong preference. For me, ako nga pipiliin ko talaga is iPhone 13, lalo na napakaunti lang ng kanilang price difference. 21,000 versus 21, tapos versus 22,500. So, parang 1,500 lang ang price difference sila. Go na kayo sa iPhone 13, mas matagal ang software update, mas malaki ang battery capacity, at yun nga yung chipset niya is the powerful Apple A15 Bionic chip. So, ayan mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa mga iPhones, again, doon tayo sa nire-recommend kong shop, ang CMB Gadget Stall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. Meron din silang permanent shop sa taas sa Kinyan Telecom, third floor V-Mall, Green Hills, San Juan City.